Iba talagang magsurpresa si Lord. Ngayong araw mga mare ay ipapakita ko sa inyo yung update sa 3 bahay na pinapagawa namin. Kaunting kembot na lang talaga at matatapos na. Kaya tara mga mare, samahan nyo kami. Since malapit nang matapos ang aming 3 bahay na pinapagawa, ay nag-prepare na kami para sa house blessing. Kaya ngayon mga mare ay pupunta kami sa charcoal grill para mag-order ng food package. Located pala itong charcoal grill dito sa Carmen Annex, Ozami City. And by the way mga mare, nag-a-accept din pala ng catering services itong charcoal grill. Pero para sa amin mga mare, food package lang o-orderin namin ngayon instead of magpa-cater kami. Medyo may kamahalan din kasi talaga mga mare kapag magpapa-cater tayo, diba? At since gusto naming makatipid sa gastos, ay syempre hindi na lang kami magpapa-catering. Gusto naming makatipid mga mare dahil ang totoo niyan ay ubos na ang aming pera kakabili ng mga bahay at properties. Pero joke lang yun mga mare, hindi pa talaga ubos pero kaunti na lang. Syempre mga mare, naglaan din naman kami ng kaunting budget para sa gastos ng pagpapa-house blessings namin. Ang totoo kasi niyan mga mare, kaya hindi na lang kami nagpa-cater ay dahil may mga trabahante naman kami na handang tumulong sa pag-serve ng mga food sa mga bisita namin. Kaya instead of igastos yung pera namin sa catering, ay ilalaan na lang namin yon sa pag-order ng mas maraming food para wala talagang uuwing gutom ng mga bisita namin. At syempre mga mare, kailangan din naming paghandaan ang bring house. Alam niyo na yun mga mare, hindi talaga yun mawawala kapag may mga kainan. At dito pala mga mare ay pumili na kami ng mga pagkain na o-orderin namin. At dito ay nag-order kami ng 12 na food trays na size XL. Hindi na pala kami umorder dito ng lechon mga mare kasi meron na kaming biniling baboy na 40 kilos. Tapos yung mga trabahante na lang namin ang magle-lechon kasi mas makakamura kami kapag kami-kami lang ang magluluto ng lechong baboy. So ayun, i-chat na lang daw namin yung orders namin na food package. Tapos, nagbayad na pala kami dito through GCash na lang kasi sa online lang daw sila nag-a-accept ng orders at payments. At pagkatapos naming mag-order ng food package mga mare, ay bumisita naman kami dito sa aming 3 bahay na pinapagawa. Sa mga nagtatanong kung saan located itong 3 bahay paupahan namin, located po ito sa Doña Rufina Subdivision, Bagakay, Ozami City. At eto na nga mga mare, yung unang bahay pa nga lang yung tapos na. Ongoing pa din yung construction ng 2 bahay. Pinauna lang kasi naming pinatapos itong unang bahay mga mare para mablisingan na agad ng sabay ang 3 bahay namin. At dahil may nagpa-reserve na kasi ng isang bahay dito, kaya pinatapos na namin ito agad. At nang masimulan na din namin itong maparentahan na. At dito nga mga mare ay natuwa ako na ang ganda na ng unang bahay. Ngayon pa lang kasi namin ito nakita mga mare since kakagaling pa lang kami sa Cebu at kahapon nga lang kami nakauwi dito. Tapos chinek din namin yung sa kitchen cabinets dito mga mare. Para sa akin mga mare, okay na ako dito sa kitchen cabinets namin. Pero napansin ng asawa ko mga mare na may mali at may hindi siya nagustuhan sa pagkakagawa ng kitchen cabinets. May konting ipapabago lang dito yung asawa ko sa design ng cabinets dahil dapat sana dito ay makikita yung base ng cabinets na color brown sa ilalim nitong mga door cabinets. Tawag ba nun mga mare ay overlay cabinets? Pero pasensya na kayo mga mare at di ko talaga masyadong ma-explain sa inyo kung ano ang gustong ipapabago ng asawa ko dyan. Basta yun na yun. Pero so far mga mare, yun lang naman yung mali dito sa kitchen cabinets namin. Tapos dito pala mga mare ay tinawag ng asawa ko si Deloy na siyang parang foreman sa pinapagawa naming 3 bahay dito habang nasa Cebu kami. Binigyan niya kasi ng instructions na lalagyan niya ng grout yung mga wall tiles, pati na rin yung tiles ng flooring dito sa CR. Di ko sure mga mare if grout ba tawag doon or masilya ba yun? Pa-comment nga anong tawag doon mga mare. Wala naman kasi talaga akong kaalam-alam sa mga construction works mga mare, kaya pasensya na kayo. At ayan nga mga mare, tinatapos na pala dito ni Deloy yung pag-grout sa wall tiles. Tapos tingnan nyo naman mga mare, may shower na rin pala dito. Ang kulang na lang pala dito mga mare ay bidet. Tapos dito ay napansin ko parang may mga tipak yung gilid sa tiles ng lababo namin. Di ko alam mga mare na lalagyan pa pala yun ng grout or masilya, sabi ng asawa ko. Akala ko tapos na, kaya sabi ko hala, bakit ganito? May mga tipak ang tiles. Yun pala ay hindi pa tapos. Kung makareact naman kasi ako agad eh. Kaya sinabihan na din ng asawa ko si Deloy na palalagyan din ng grout dito sa may lababo. Tapos ayan, ito ako, chinecheck din yung nasa ilalim ng mga cabinets. At natawa na lang ako dito mga mare kasi nga sobrang laki naman ng mga drawers dito. Oh. Parang drawers ng closet at office table lang. Pero nung tiningnan ko naman ay maganda namang tingnan mga mare na may malalaking drawers dito sa baba. Tingnan nyo naman itong kitchen namin mga mare. O, sobrang daming cabinet. Hindi talaga problema yung mga magiging tenants namin dito
dito ng mga paglalagyan nila ng mga gamit sa kusina. Kahit nga siguro mga damit nila ay pwede pa nila itong malagyan sa sobrang dami ng cabinets dito. At dito din pala mga mare ay nalagyan na nila ng light sa ilalim nitong kitchen cabinet. Tapos naisipan namin na palalagyan na lang din namin ito ng cove lights katulad dun sa condo namin sa Cebu. Nagbigay na nga ng instructions dito ang asawa ko kay Diloy na gumawa siya ng provision for cove lights dito sa kitchen namin. Tapos pakita ko din pala sa inyo mga mare yung dalawang kwarto dito. Dito sa unang kwarto mga mare ay meron ng closet tapos may mini office table na rin. Maliit lang yung closet dito mga mare pero from floor to ceiling naman yan para mas magamit talaga yung space. Ito pala yung view mga mare galing dito sa master's bedroom or first room. Syempre, ang view dito ay puro mga bahay lang. Makikita nyo pala dito mga mare yung aming transient house. Ito yun. Tapos katabi naman ng aming transient house ay yung aming 5 rooms na dormitory. Tapos pakita ko rin pala sa inyo yung living area dito mga mare. Ganito lang pala kalaki yung sa living area namin mga mare. Maliit lang pero sakto lang naman ito sa mga may maliit na pamilya din. Tapos ganyan kalaki ang magiging dining area nila. Tapos yung kitchen. Tapos ito naman yung sa CR. Tapos dyan naman yung dalawang rooms mga mare. Dito naman tayo pumasok sa second room or guest room mga mare. Dito sa guest room mga mare ay may double deck na kaming provided. Since sobra ito doon sa dormitory namin kaya para hindi masayang yung sobrang double deck bed frames ay dito na lang namin inilagay. Para naman makatulong na rin kami sa tenants namin at hindi na nila kailangan pang bumili pa ng bed frames. Tapos ganito lang pala yung style ng closet dito sa second room mga mare. Mas maraming paglalagyan ng mga gamit dito pero hindi na namin nilagyan ng office table. Ganito pala ang itsura or design sa labas ng tatlong bahay paupahan namin mga mare. Tapos dito ay chinek ko din yung progress ng dalawang bahay. So dito sa pangalawang bahay namin mga mare ay di pa tapos yung kitchen cabinets. Eto nga't busy pa nga itong si Kuya Israel sa paglalagay ng kitchen cabinets dito. At eto namang isa busy din sa paglalagay ng seal sa mga halige para maging pantay yung pintura. Hindi pa pala nalalagyan din ng tile sa flooring dito mga mare. So ayun yung update dito sa pangalawang bahay paupahan namin mga mare. Tapos punta naman tayo dito sa pangatlong bahay namin mga mare. Dito naman ay hindi pa tapos yung sa lababo tapos wala pang tile sa flooring. Pero dito sa CR mga mare ay nalagyan na nila ng wall tiles. At dito pala mga mare ay kami na lang yung tatapos at hindi na lang yung developer kasi kung hintayin namin tapusin ito ng developer ay siguro aabutin pa ito next year para matapos nila. Pero wala namang problema sa amin yun mga mare kasi kaunti na lang din naman yung kulang dito. Hindi kasi kami makakapagpatrabaho sa mga trabahante namin dito if hindi pa nila matapos. At ang sa amin lang kasi mga mare ay para masimulan ng trabahuin ng aming trabahante itong bare unit nila. Kaya kami na lang tatapos nito mga mare para makapag-produce na din ito ng monthly income at para hindi natutulog yung pera namin. Tapos eto naman ang update sa kwarto dito mga mare. Wala pang closets kasi busy pa yung mga trabahante namin sa pagtatrabaho dun sa pangalawang bahay namin. Counting kembot na lang at counting pagtitiis na lang talaga mga mare at matatapos na talaga lahat itong tatlong bahay paupahan namin. Until now kasi mga mare, hindi pa rin nagsisink in na makakapagpatayo kami ng maraming bahay paupahan. Iba talagang magsurpresa si Lord mga mare. Kaya ang may papayo ko lang sa inyo mga mare ay isama mo si Lord sa mga plano mo. Dahil tayo lang ang nagpaplano ngunit ang Diyos ang nagpapatupad nito. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Sa susunod ulit. Bye!